isang magandang hapon po sa ating lahat. Andito muli ang Team Kidapawan para sa patuloy ang pag-ambag at paggalampag para sa bayan. Tayo ay magsama-sama sa usaping magpapalawak sa espasyo ng diskurso dito sa mas pinalawak at pinagkaisang kalambag, ang kalampag at ambag ng kabataan. So ayan, before tayo magsimula sa ating topic, alam ko, Sai, na meron tayong bagong Oo, makakasama live ngayon. oo, may bago tayong makakasama kaya siya muna yung unang magpapakilala sa atin, 'di ba? Kasi siya yung bagong kasamahan natin sa Team Kidapawan. So take the floor po. So ayan, Dorothy, ipakilala mo na ang iyong sarili. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Dorothy Julian B. De Jesus. Siyempre, dapat magpapakilala ka rin, Ate Jonna, para ma-refresh yung ng mga viewers natin. Ayan, so once again, isang magandang hapon po sa ating lahat. Live po tayo dito sa Team Kidapawan. Ako mo po pala si John Kalamba, ang iyong membro sa Kalambag. So ayan, hi sa inyo, mga live viewers natin dyan. So, hello, good afternoon sa lahat. Ako po pala si Simon Clyde Bernaldez, ang miyembro din po ng Team Kidapawan mula sa Kidapawan City National High School. At um, welcome po sa ating mga viewers dyan. Kindly share the live and also i-like nyo din po yung page ng Kalambag. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, ang topic natin ngayon is part 2 po ito ng pagpupugay at pagpapasalamat sa lahat ng guro at katutubong Pilipino. Sa mga schools nyo ba, nakapag-celebrate na ba kayo ng Teachers' Days? Yes po. So, kailan kayo nag-celebrate ng Teachers' Day nyo? Actually, Journaling. ay, Sige po. Ayan, kami sa Masibulig Integrated School, nakapag-celebrate na kami ng Teacher's Day noong nakaraang Oktubre 4, ngayong buwan lang ng October 4. Tapos, nagkaroon kami ng part 2 kasi medyo na ano yung oras namin kasi pagkahapon nagkaroon kami ng first General PTA Assembly. So, ayun, nag-start kami 4, October 4. And nagkaroon kami ng mga events na magpapasaya sa mga guro doon sa aming paaralan. And kitang-kita naman namin sa kanilang mga mata na sobrang saya nila in terms sa mga gifts, sa mga programs, like and sa mga activities na ginawa namin. So ayun. How about you, Dorothy? Kumusta yung eskwelahan nyo celebrating Teachers Day? so yung sa amin sa NTKC is kahapon lang and ano siya, super saya din since uh, may bands and yung parang interactive masyado since nagpa-parlor games din kami si teachers and parang ano siya, awakening since before is hindi masyadong active since ano pa, medyo limited pa ang interactions. Pero ngayon, since bumabalik na yung, pwede na yung maraming people na mag-gather, so parang alive masyado yung Teacher's Day kahapon. They're so happy sa mga gifts din na binigay ng student. Okay. So, tama, no? Bumabalik na talaga yung kasi face-to-face na tayo, yung celebration, bumabalik na din. At sa amin naman sa school namin, kahapon namin pinagdiwang yung Teacher's Day. At may bago pala tayong kasama. Hi kay Louise, Alexa, magpakilala ka naman sa ating mga viewers. Hello po everyone. I am Luis Alexa Namion, the SSLD Federation PO or Protocol Officer. Sige. So, ipagpatuloy ko yung ko. Kahapon kami nag-celebrate, pero sa buong buwan ng Setyembre ay may mga aktibidad kaming ginawa. Kagaya na lang po ng mga ball games para sa mga teachers. At yun, meron din kaming teachers night kahapon. So, kayo,
Alexa, ano yung ginawa niyo sa Teacher's Day? O kailan niyo pinagdiwang yung Teacher's Day? Ipinagdiwang po namin ang aming Teacher's Day celebration kahapon po. Same lang po sa inyo. We did just a short program from 1 to 3 p.m. po. 1 to 3 p.m. And then another celebration program for the teachers only. So may mga ano tayo kasi alam naman natin pag online, 'di ba, hindi masyadong maganda yung connection ng iba. So okay lang 'yun. At alam naman natin na sa buwan ng Setyembre pinagdidiwang natin ang Teachers Month. Ngayong 2023 may tema tayong Together for Teachers. So para sa inyo, gaano kahalaga na ipagdiwang natin ang World Teachers Day? So para sa akin, mahalaga ito sapagkat pinapasalamatan natin ang ating mga guro dahil sa kanilang dedikasyon sa ating pag-aaral. At sila rin yung ah, na may ambag kung bakit tayo may natututunan. At syempre, hindi lang aral ng mga leksyon ang natututunan natin sa kanila, pati na rin aral sa ating buhay. Kasi may mga values tayong natututunan, kagaya ng mga magagandang asal. At ang mga guro ay nagpapalaganap ng edukasyon at nagbubukas ng mga pinto patungo sa kinabukasan para sa atin. So ikaw, Dorothy, so gaano ba kahalaga ipagdiwang natin ang World Teachers Day? Siyempre napakahalaga since yung mga guro natin, alam naman nating sila ang dahilan kung bakit tayo may mga nalalaman ngayon, kung ano yung mga knowledge natin na meron tayo ngayon. And then, of course, yung mga successful na mga tao ngayon, siyempre, thanks din yun dahil sa mga teachers, sa mga tinuro nila. And parang yung mga teachers natin, sila yung parang stepping stone natin or sila yung nag-help sa atin and then mag-guide din ng mga knowledge and wisdom na magagamit natin these days until the future. So yun, napakahalaga. Tama. Kasi sila talaga yung nagga-guide sa atin at sabi nga nila ang mga teachers ang pangalawang mga magulang natin. Kaya malaking pagpupugay po ang aming binibigay sa inyo. So si Alexa naman, gaano ba kahalaga na ipagdiwang natin ang Teachers Day? Mahalaga dahil sila ang naging source ng ating mga kalakasan in terms in knowledge. Kasi sila ang naghirap para mabigyan tayo ng tamang mga asal, tamang pagpupugay, ganun po. Okay. So tama, no? At di lang siya mere learnings ang natututunan natin sa mga teachers natin, pati na rin yung mga values, kagaya ng sinabi ni Alexa, yung magagandang asal. Si Jonaline naman, gaano ba kahalaga na ipagdiwang natin ang Teachers Day? So, ayun na, maraming salamat Sayed. Pasensya kanina kasi medyo nawala tayo sa connection pero go pa rin kasi alam natin laban lang. So, gaano ba talaga kahalaga ang pag-celebrate ng Teacher's Day? So, for me, no, super halaga kasi dito nare-recognize natin yung mga teachers natin, napapakita natin yung value nila as teachers. And according to the Team Pioneer, nung nakaraang episode, nung first episode nito is, all teachers should be recognized because they empower knowledge and education. And yes, totoo naman, di ba? And at the same time, yung pag-celebrate daw ng World's Teachers Day or Teachers Month is hindi lamang pinupuri yung mga naka-duty na mga guro sa paaralan or classrooms, kundi pati na rin sa community dito sa office or like specifically dito sa division office or sa bahay natin, yung mga magulang natin, isa din sila or kabilang sila sa mga teachers na kailangan i-recognize at puriin. So, ayan. At bigyan ng value, syempre. Tama, no? Kasi hindi naman lahat ng mga teachers natin nagtutulong. May mga non-teaching staff din tayo na nasa likod ng ating paaralan o institusyon na kailangan din nating bigyan ng pugay kasi yung mga silent efforts nila ay nakakatulong sa ating bilang mga kabataan. So, ano ang gusto ayun. mong
So, sige, patuloy. Sige. Ano ang gusto mong iparamdam sa mga guro noong nakaraang Teachers Day? Para sa iyo, Jonaline, ano yung gustong iparamdam mo sa mga guro natin? So, unang-una, yung mga efforts, di ba natin, pinagplanuhan talaga natin ng maigi. Yung gusto natin, yung special lahat ng mga activities na maibigay natin sa teachers. And at the same time, gusto natin na hindi nila malilimutan kung ano man yung naiambag natin in celebrating Teachers Month. So, yung gusto namin iparamdam is kung gaano sila kahalaga at kung yung pagmamahal namin ng mga estudyante sa aming mga guro sa aming eskwelahan. So, yun, yung pagmamahal na ibinibigay namin araw-araw, hindi lamang sa Teachers Month, kundi habang tayo ay nag-aaral at habang sila ay nandyan, nagtuturo, tinutulungan tayo sa lahat ng bagay. So, ayun, gusto naming iparamdam yung pagmamahal naming mga estudyante sa aming mga guro. Ayan. Oh, how Oo. about Hindi, naman kay Dorothy? Ayan. Ano yung gusto nyong iparamdam sa guro nyo maging guro nyo sa nangyaring Teachers Day celebration sa inyo? So, ang gusto naming iparamdam, syempre, hindi lang din yung sa Teacher's Day, yung parang everyday na gusto namin iparamdam na very thankful and grateful tayo kasi meron tayong mga teachers na nagsasakripisyo na magturo sa atin kahit na may mga yung hindi mga ano talaga, yung mga may mga problems sila na may own din silang buhay na aside sa teachers, may mga pamilya silang problema. Pero aside from that, may time talaga silang binibigay sa atin students na turuan tayo ng mga knowledge sa school and about sa ating self or sa mga values na pwede nating makuha. And aside from being thankful and grateful, gusto naming iparamdam na sila ay very special na tao since may impact talaga sila sa ating lives as students and also as an individual talaga na hindi lang knowledge sa school and of course yung values nga. And then yung ino-honor natin sila since uh, napaka-great ng job na ginagawa nila sa pagturo ng students. Yun lang. oo. Tama, no? Dapat hindi lang every Teachers Day o buwan ng September natin ina-appreciate yung mga teachers natin, kundi dapat araw-araw yan. Kasi dapat may utang na loob kasi dapat tayo sa kanila dahil sila yung source ng mga knowledge na natututunan natin. So para sa akin, ang gusto kong iparamdam sa kanila is yung respeto at kung gaano ako ka-thankful na um, tinuturuan nila tayo at grabe yung pasensya na binibigay nila sa atin. Kasi isipin niyo 'di ba na uuwi pa sila ng bahay, may magluluto pa sila, may gagawin pa sila, tapos gigising ng maaga para lang magturo sa mga bata. So how about si Alexa, ano yung gusto mong iparamdam sa mga teachers natin? Not only sa pag-celebrate natin ng Teachers Month, but every day also. I would like them to feel appreciated sa lahat ng ginagawa nila para sa atin. And gusto ko ring maramdaman nila nga, hindi lang sa buwan ng Setyembre sila minamahal ng mga estudyante. Pati sa pagtuturo nila sa everyday life nila. Okay, yun lang po. Tama, no? Kasi hindi dapat na sa buwan lang ng September sila ina-appreciate. Kasi for me, may iba kasi may iba kasi na pag Teachers Month lang, ganun lang, at nakakalimutan. Kasi sa mga simpleng bagay like pag-greet lang sa kanila ng magandang umaga po, ma'am, sir, may impact na pala yan sa kanila. So, para i-connecta yung Teachers Day celebration natin, pinagdidiwang din natin sa buwang ito ang mga katutubong Pilipino. So sa henerasyong ito, may naaalala pa ba
may naaalala pa ba ang mga kabataan tungkol sa mga katutubo? So para sa iyo, Jonalyn, may naaalala ka pa ba tungkol sa mga katutubo? So, di ba, sineselebrate natin yung World's IP Day. So, in connection to our topic today, yes, sa akin, meron akong mga naalala like sa mga ginagawa nila, like sa mga rituals, sa ganyan, yung mga suotin nila, and at the same time, kung paano yung dialect na sinasabi nila. So, ayan. Si Dorothy, may naaalala ka ba tungkol sa mga katutubo natin? Yes naman, mayroon pa, pero hindi naman gano'n talaga kalawak. Pero, for example, yung sa mga sayaw, yung mga rituals din na sabi ni Junalyn, and then yung dialects din, iba't ibang dialects na medyo sikat or mga known sa atin. Si Alexa. Same lang din po sa mga kasuotan, sa mga sayaw, sa mga dialekto, at pati na rin sa mga pamahiin na sinusunod nila. So may mga alam ba kayong pamahiin ganun? So magbigay naman kayo. If ever may alam lang kayo. So may alam ba kayo sa mga pamahiin ng mga katutubo? Si Alexa. Meron, or si Jonalyn, parang merong alam si Jonalyn. Yun nga yung sasabihin ko, parang Oo. hindi ako masyadong well-known sa mga pamahiin na ganun. Hindi ako masyadong, Knowledgeable doon. So ano kasi sa amin, kasi sa grade 12 na ako tapos ang hope namin which is health and PE, may mga folk dance and ethnic dance. So yun, may mga naaalala ako at may natututunan. So i-connect ko na lang siya sa Teacher's Day kasi magaling yung hope teacher namin at knowledgeable siya sa mga sayaw, ganun. At naa-amaze ako sa mga ethnic dance at gusto kong matutunan yung iba pang mga ethnic dance na nasa bansa natin. Tapos isa pa is yung mga artworks nila kasi pinag-aaralan din namin yun sa contemporary arts namin. So shout out sa CPAR teacher ko dyan. So super amazed ako sa mga artworks kagaya na lang ng mga we weaving nila. So, meron tayo dyan sa South Cotabato, so Dreamweavers. Then, meron din tayong mga tela na may magagandang mga designs. So, ganun. So, let's sa another question natin. So, sa paraan natin mapapanatili ang katatagan ng kultura ng bawat katutubo sa ating bansa. So, para kay Dorothy, so paano ba natin mapapanatili ang katatagan sa kultura ng bawat katutubo ng ating bansa? So, para sa akin, siguro yung since tayo students, parang sa ating previous grades, yung parang tinuturo pa rin yung mga, ma-remember ko pa, grade 7, tinuturo yung mga festivals na sineselebrate natin yung mga nila culture, and then mga instruments pa yan tinuturo Oo. din nila, so parang yun, paraan din yun para mas ma-remember pa natin yung mga about sa culture nating mga sa ating bansa, and then yung pagbibigay halaga din sa mga tinuturo at sa kanila, like hindi natin yun kalimutan, like parang kunwari, pwede natin mabahagi sa iba yung ganong kaalaman natin. And then, uh, yung, yung sa mga, kunwari, yung ngayon, yung PEH, yun, ma-remember ko yun ngayon, nagsasayaw, may kasaling, ethnic dance and traditional dance. So, parang, um, yung, may portion kasi sa amin na parang um, na sayawin nila, i-present nila, pero ah, nag ah, nag ano yung tawag diyan? Parang hindi ano yan, nirerespeto natin yung mga dance nila, so dapat
sa dancing namin, tinatry talaga nila na i-dance talaga siya ng well para hindi naman masama tingnan kung isasayaw nila. Ganun. Para may respeto naman tayo sa Yes. culture nila, 'di ba? Syempre hindi 'yun mawawala dapat. So, before tayo mag-move on sa next natin is hi po sa mga viewers natin diyan. Huwag niyo kalimutan po na mag-like o mag-react ng kahit anong reaction diyan at i-like niyo din po yung page ng Kalambag at wag niyo rin po kalimutan suportahan yung page po. At saka comment naman kayo kung ano yung mga ideas nyo. And para may time kami mamaya, babasahin namin yan. So, si Alexa naman, so, sa paanong paraan natin mapapanatili ang katatagan ng kultura ng bawat katutubo? Para sa akin po, sa lahat ng nalalaman ko po tungkol sa mga katutubong tao, mga katutubong mga ninuno natin, gusto ko pong i-share ang mga natututunan ko. Like, I am in grade 10 currently, so in grade 9, we did festival dances. Nag-festival dance kami for our PE projects. Tapos, we learned so much about the culture of many dances like Sinulog, Dinamulag, and many more. So I would like to share my experiences in learning their dances, and I would like to share the knowledge that I had in presenting our festival dance. Oo. Tapos may nabasa akong mga comments, no? So, hi dyan. Hi sa mama ko pala na nanonood dyan. Nasa baba lang siya. So, hello, mommy. So, tapos nandyan din si Ma'am Vivian Kalika, yung EPP teacher ko noong grade 4. Hello, ma'am. And also, I'm very supportive. YFD natin. Hello, Ma'am Michael. So, may klase pa yan siya, ha? So, nanonood talaga siya. So, si Jonaline naman, paraan naman natin mapapanatili ang katatagan ng mga katutubo? So, kailangan talaga natin ma-preserve yung culture natin, lalong-lalo na yung mga like sa culture, yeah, dapat mayroong mga activities na related doon para naman in the next generation, alam nila na ayan pala or pinapractice natin ngayon pa lang mga kabataan. Kasi at the same time, ang theme ng indigenous, ang theme ngayon sa IP is Indigenous Youth as Agent of Change for Self-Determination. Ito yung kumbaga, ang kabataang IP ay dapat maging kasangkapan sa pagbabago ng mind, hindi pagbabago ng kultura, kundi sa pagbabago ng mindset na dapat i-recognize natin dapat ang mga IP kung ano ang meron sila. And at the same time, prone kasi sila sa sorry for the word, pero yung mga discrimination, yung ganun, and mas lumalala kapag hindi natin yun naagapan. And bilang tayo, mga kabataang leader, tayo yung mangunang respetuin sila. Kailangan natin yung respeto talaga sa bawat isa. And ayon, talagang nanood ako sa Team Pioneer ng last episode kasi marami akong natutunan sa kanilang mga sinasabi kasi ayon sa kanila na dapat pagyamanin at pagyubungin ang sariling atin. And dapat mawala yung discrimination talaga na nangyayari sa mga kapatid nating ITs. And at the same time, dapat magkaroon tayo ng respeto at pagmamahalan sa bawat isa. Kasi kung ano yung respeto na ibinibigay mo sa kanila, yun din yung respeto na ibabalik nila sa iyo. 'Di ba? Tama yun, Dorothy, 'di ba? Tama. Yes, tama. So baka naman sa mga viewers natin, ayan may ma-share sila kung anong pang pwedeng gawin upang ma-preserve natin yung culture na kailangan natin. Oo, kasi yung discrimination talaga yung isa sa mga problema natin na hindi maiiwasan. Pero
alam naman natin bilang mga student leaders, kailangan natin bumoses para sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako sa Inat Philippines na meron tayong mga programang ganito kasi isa din ito sa mga platforms na maaaring pwede tayong bumoses para sa ating mga katutubong Pilipino. At isa din tama yung sinabi ni Jonalyn no, na respetuhin. Hindi dapat mawawala yung respeto natin sa bawat isa. Hindi lang um, sa mga teachers natin, at kundi na rin para na din sa lahat na um, deserve ng respeto natin. So para sa akin, para mapanatili natin ang katatagan ng katutubo sa ating bansa, ay dapat itaguyod natin yung mga tradisyon at kultura nila. So, at dapat pag-aralan din natin ito. So sa amin, may subjects kasi kami na pinag-aaralan yung mga cultures ng bawat rehiyon dito sa Pilipinas. So, isa din yung factor kung baga ah, na natututunan natin yung mga kung paano ba sila nabubuhay at kung ano ba yung mga source ng income nila, kung ano ba yung um, pamumuhay nila sa bawat rehiyon kung saan sila nabelong. Tapos maaari rin tayo magpalaganap sa kanilang mga kwento. So may mga ano naman tayo mga sa bawat siguro rehiyon dito sa Pilipinas may mga epiko tayo na about sa mga katutubo, di ba? Then sa pagtangkilik din sa kanilang mga produkto at sining. So kung tangkilikin natin yung sariling ate natin, mas mai-empower natin sila, 'di ba? So, 'yun. Um tapos na tayo sa mga katutubong Pilipino natin. Opo. So, tapos na po tayo doon sa katutubo. So, balik tayo sa World Teachers Day natin. May mga memorable moments ba kayo with your teachers na maaaring i-share ninyo sa amin? So, si Jonalyn, parang meron siyang i-share sa atin na memorable moment. So, ayan. Thank you, Sai. So, alam ko naman na bawat isa sa mga schools natin, nag-celebrate talaga para i-recognize, i-value, i-appreciate yung mga teachers natin. So, ayan, kami sa school namin, nagkanta kami ng Teachers Day noong nakaraang October 4. So, iba't ibang activities and yung programs, kasi normal na kapag sa program, nakasali talaga yung giving of gifts and messages teachers, ayan, binibigyan nila ng mga flowers, and that will be called as the sign of their love, na ginavalue nila yung mga teachers nila. And isa sa mga memorable na teachers is, may teachers kasi kami na na hindi naka-duty or on leave sila kasi some instances. So, ayan, pumunta kami sa bahay nila at ayun, tuwang-tuwa. And at the same time, kami na nag-surprise sa kanila, tuwang-tuwa din kasi na-feel talaga nila na they are loved even though wala sila sa school, pero gina-remember namin sila as always as the teachers of ours. And at the same time, yung dating principal din namin, surprise din namin kasi nagkaroon kasi ng kumbaga change, I mean the Shifting ng shift mga of principals. So ayan, yung unang principal namin is binisita namin sa bahay nila talaga, pero wala siya sa bahay nila, so nag-iwan na lang kami ng video tsaka bouquet na chocolates. Ayan, in the simple way, at nag-message siya, nag-PM siya sa amin na very thankful siya and na-appreciate talaga yung efforts niya. And kami din, as nag-effort, talagang hindi ka maano ba, kumbaga, masasabi mo talaga na hindi lang sa pang-isahan yung Teachers Day celebration, kundi for the nakatanim na sa dibdib, sa isipan, sa heart, kumbaga, ng mga estudyante, kung paano ka nakabigay ng impact sa isang kabataan. Kasi kahit hindi ka na dyan sa school, pero merong mga instances na
gina-visit ka ng student mo, napakalaking ambag na yun as student para mabigyan ng value yung isang teacher. So ayan, and nagkaroon din kami ng part 2 ng aming program which is pag kinabukasan nun. Kasi, at pero walang pasok noon that time kasi dapat walang student sa schools and yung mga teachers lang pwede doon. Pero sinurprise namin sila with our dala-dalang parlor games. Ayan, nagpa-parlor games kami. So, ayun, tuwang-tuwa yung mga teachers sa different activities na ginawa namin, which is ang dami. Kasi naka-video pa nga yun kasi isa talaga yung video na pruweba na maaalala mo someday, somehow, na uy, nag-conduct pala kami ng ganitong event sa school namin. And nakaka-proud yun sa sarili. Kasi hindi lang siya pang isang araw, kundi pang lifetime na yun. Kasi naka-video. And dito tayo, mas lamang kasi at our generation, nagkakaroon tayo ng ganitong uri ng gadgets na pwedeng makabalik tanaw sa ating mga nakaraan. So ayun, yun naman yung mga celebrations namin sa aming Teachers Day. How about kanila, Dorothy? Ano yung mga memorable moments niyo with teachers? Nung last Wednesday lang, very tumatak talaga siya sa isip ko since parang uh, parang yun yung siguro sa akin first ever big celebration ko na parang kami yung nag-conduct talaga, nag-initiate ng Teachers Day na celebration. Nung Wednesday is na may harana kami sa teachers sa kanilang faculty, sa kanilang office lang talaga siya. And siya, surprise. So, yung parang heartwarming siya sa teachers. And then, may, during sa harana, after sa harana, may supposed to be, ikakonduct kami na palaro din. So, so which is yung palaro namin is nung Wednesday and nung kahapon. So, dalawang day silang yung parang meron silang activity na palaro. But then nung Wednesday, yun, nagharana kami. May 3 songs kami na kinanta and then may binigay kami na roses, na fresh roses. And then, yung activity na yun is parang, since yun nga, parang first time ko na kasama ako sa nag-initiate and nag-plan ng event, parang, nung time na natapos na namin yung harana, parang nag-sink in sa utak ko na parang, maganda talaga, yung parang good na nag-conduct talaga kami ng harana or parang may ganun tribute kami sa teachers since napahappy namin sila. Kasi po yun, after class, so parang, di ba pag after class, parang tired na yung iba or parang drained na siguro, ganyan. Pero nung pagpasok namin sa office nila, parang nag-light up yung smiles na yung smiles nila lumabas and then yung parang may mga tumatawa pa na scenario and then may din kasi kami na kasama sa harana is yung parang liham for teachers, parang may 2 kartolina kami na ginamit na lahat ng students doon magsulat ng mga gusto nilang ipahayag sa teachers nila. Then yun, binigay din namin yun during the harana. And then nung after naman nun, may palaro. And then yun siya, very nakakatawa since yung mga palaro namin is yung parang hindi siya medyo serious, yung parang activity talaga siya na yung very funny na mga games like charades pero without twist kasi pwedeng mag-steal yung kalaban, mga ganyan. Very memorable siya since parang face to face with the teachers ko nakita yung mga smiles nila, yung mga
mga enjoyment nila. And then, after ng activity, may nag-chat sa akin na teacher na sabi niya na, thank you daw since they enjoyed the activity, na appreciate nila yung effort namin, ganyan. So, memorable siya na parang, siguro parang sink in sa akin na ipatuloy namin yung ganong event since grabe yung appreciation din nila sa effort namin na ginawa. Yun. So nakaka-proud no kasi kahit sa simple na mga things na ginagawa natin as student leaders, na-appreciate din pala yun ng mga teachers natin. So busog ng puso at kahit pagod na tayo kakaisip o um, construct ng mga plano is um, um, pina, nagwo-work hard pa rin tayo para sa kanila at para mabigay yung saya na gusto natin iparamdam sa kanila. So how about si Alexa? Ano yung memorable na moments mo with your teacher o nung Teacher's Day? Kahapon, we did our celebration with two programs. The first one, we were, nag-conduct kami ng game which is Hep Hep Hooray, the traditional one, the Hep Hep and the Hooray. Okay, so, ang scene natin doon is the teachers were batched into 3. And then, and the first batch was matagal masyado silang na out. So it was very fun. And then sa second part were our giving of gifts. So our SSLG officers, sila yung nag-conduct ng part 2 sa aming program which is exclusive for teachers. And then at the part 2, may scene doon na mag-give ng speech every teacher, one by one. And I was so touched by hearing the statements of our teachers kasi they felt so appreciated. And nag-compile din kami ng video greetings for them from their families, relatives, and friends. So, and our SSLG advisor, it was so funny because we prepared a surprise. When it was last Wednesday when we prepared this kind of prank for him, and my SSLG auditor and my SSLG PIO, they are actually best friends, and we situated this kind of like scene na they were fighting. And then those two were pretty close with our SSLG advisor. And then when it was our celebration last night, nagabihan kasi kami last night. So when it was time to resolve their conflict, na parang nataranta ang SSLG advisor namin. He was talking to our OIC. And our OIC, kinasabwat talaga namin siya. Shout out to Ma'am Emelord. And then, when it was time to surprise him, parang teary na siya, like as in, teary. Bumubuo na talaga yung luha niya. But, hindi siya naiyak. But he didn't expect it at all. So, ayun ang pinaka-memorable na Teacher's Day for me. So hindi talaga sa every Teacher's Day, hindi talaga yun mawawala yung mga pranks talaga. So siguro yung mga pranks na hala, nagsuntukan si ganito, ma'am, sir, puntahan nyo sa classroom. Tapos may kakanta na pala doon, ganon. So hindi yan mawawala na mga surprise. So ay mga pranks pala. So siguro mapakulo din ng mga students, ganon. Diba? So siguro sa teachers, sa side nila, kawawa sila. Pero sa students, natawa na lang. So,
Magbabasa ako ng mga comments dito. So, shout out kay Ma'am Eileen Magibunong Valdomar, watching from Calaisan, ES, Kidapawan City Division. Hello po, Ma'am. So, sabi din dito ni Ma'am Chat, ganyan din sila sa atin, gagawin ang lahat para matuto ang mga mag-aaral. Tama po. Gagawa talaga sila ng paraan kahit wala na silang boses, kahit nagkakasakit na, magtuturo pa rin sila para sa atin, 'di ba? So, shout out din po kay Ma'am Gladys Badting from Patadon National High School. Patadon High School. So, hello po, Ma'am. So, watch na po kayo dyan at comment pa po kayo. So, for me, para sa akin, no, memorable yung naging Teachers Day celebration namin kahapon kasi um, hindi pa sumikat yung araw, nasa school na kami para sa fun run, which is yung benefit ng fun run is para sa mga teachers ng Kidapawan City National High School. After nun, nagkaroon kami ng program at pinarampa namin yung mga teachers at nagbigay kami ng konting papremyo kung sino yung may pinakamagandang rampa at pinakagwapong rumampa doon sa red carpet namin. So, i-share ko lang din no yung memorable experience ko with one of my teachers nung junior high school. Hindi ko talaga to malilimutan kasi during to nung earthquake nung last October 2019 ata yun. So malakas yung naging earthquake sa school at nasa second floor kami noon. At tapos nag-duck cover and hold na kami. May teacher kami doon may subject teacher kami pero yung advisor namin sa ibang room siya nagtuturo ata parang sa ground floor. Tapos na-shock kami kasi pababa na kami tapos bumalik siya. Bumalik talaga siya para sa amin. So na-shock kami noon na sabi ko sa kanya, "Sir, bakit bumalik ka pa po?" Tapos chinek niya daw kami yung mga students niya. So very heartwarming kasi alam naman natin na nakakatakot kasi binisita na naman tayo this week lang, 'di ba, ng earthquake. So yun, Yes. napakalakas ng earthquake na yun. Then bumalik talaga siya para sa amin para i-ensure na safe lahat ng students niya. So shout out sa math teacher ko ng grade 8, Sir Highland. Shout out sa iyo, my advisor, grade 8, Nara. So, di ko talaga yon malilimutan na experience with him. So, isang shout out din no sa SSLG officers ko na nandun sa school ngayon kasi nililigpit nila yung mga decorations namin kahapon. Then, ngayon din pala yung championship game ng mga teachers natin for the basketball. So, may bets na ba kayo doon? Sa anong team kayo? Siyempre, ako sa Kidapawan City National ako. Kasi yung kalaban ng Kidapawan City National ngayon is yung SDO Kidapawan. So, ano yung bet nyo? Sino yung bet nyo manalo? Sila Sir Brian. Sila Sir Brian. SDO. Shout out Sir Brian. Shout out Sir Brian. Happy Teacher's Day. Shout out din po pala kay Ma'am Maiko. Happy Teacher's Day po. So, I wanna take this opportunity na rin kasi malapit na din tayong matapos in a few minutes na lang na gusto kong pasalamatan yung nasa likod ng successful talaga na event which is yung Teacher's Day celebration namin sa school. Yung mga SSLG officers ko, shout out sa inyo. Thank you very much. Kung wala kayo, hindi ko talaga magagawa mag-isa yung event. At the same time, thank you to our PTA president. Siya yung tutok sa pagluto ng mga kakainin at the same time SGC president namin, SGC chairman namin sa school. Very thankful ako kasi very supportive talaga niya in terms of mga activities sa school na pinakandak namin. And at the same time sa amin, very, very supportive talaga na school head, principal, Ma'am Clarice Angela Morales Hasanyan. Shout out sa iyo, ma'am. At the same time, happy Teacher's Day po. And sa mga teachers po sa Pacific School, happy Teacher's Day po. At the same time, dito po sa SDO Kidapawan Office,
Happy Teachers Day po. Thank you po sa lahat ng support and tulong po sa aming mag-aaral. Mas ma-improve pa talaga yung mga skills, knowledge na meron kami. Ayan, shout out po sa inyo and sa lahat ng teachers po, Happy World's Teachers Day po. Ayan. Yes. So, Si Dorothy, baka may gusto kong batiin dyan na teachers mo. So, pwede. Siyempre, for the senior high school teachers, happy Teachers Day po, ma'am, sir, mga, mga, siguro mga teen teachers namin dyan, mga senior high, ano pa. Tapos, especially my elementary and high school teachers, happy Teachers Day din po. And then, for, syempre, our beloved activity coordinator, Mr. Rico Nanlas. Thank you, sir, for guiding us and helping us in our celebration in our Teachers Day. Nung Wednesday and nung Friday lang, very enjoyable na Teachers Day. And to our Vice Principal po, Sir Bral, for helping then us in conducting our Teachers Day na yung parang hinap talaga niya kami na maka-grab ng opportunity na gamitin ang gym. Kasi hindi namin naisipan na ang event sa palaro namin doon i-conduct. So, thank you, Sir Bryle, for the help then. And, of course, our school principal, Ma'am Eileen Santero Calipo Santero. Thank you po, Ma'am, sa pag-help din po sa pag-conduct na event and to all most especially to my mom, happy World Teachers Day, Ma'am Arian Hazel De Jesus. Not only as a mom, you are a very good teacher sa akin as your daughter. And sa lahat ng teachers, especially din sa National High School kasi marami din akong kilala teachers doon. Close, happy World Teachers Day din po. And sa lahat din ng teachers sa all over the world, happy World Teachers Day. Oo. So, happy World Teachers Day kay Ma'am Arian. No? Naging teacher ko si Ma'am Arian nung grade 8 sa MAPE subject namin. Pero sayang kasi online lang yun. Pero despite na nakikita naman kami ni Ma'am Arian dyan sa National. So, hello po, Ma'am Arian. Happy World Teachers Day po. Si Alexa naman, baka may gustong batiin ka. May gusto kang batiin pala. Gusto ko lang pasalamatan ng aking mga SSLG officers dahil kung wala din sila, hindi namin makakamit ang success ng aming programa kahapon. And actually, nandito sila ngayon sa aming school because nag-conduct ang aming school ng General PTA Assembly. So a big thanks to them too, and our ever-supportive SSLG advisors, Sir Joffet Oria Sandayan, thank you very much for supporting us. And mostly to our school head, Sir Eric De Vera Pasana. And I would like to greet our teachers in Lanao National High School a happy Teachers Day. Not only here, but all teachers around the world. Thank you very much po. Happy Teachers Day. Okay. So, yun, may comment po tayo dito. Pagbati sa lahat ng nagtuturo at magtuturo. Mabuhay at salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga teachers natin dyan. Alam ko po, hindi namin kayo maiisa-isa, pero malaki po yung impact na binigay ninyo sa mga buhay namin. So ako din po magpapasalamat ako sa mga naging guru ko kasi hindi po ako makakarating kung nasan man ako at hindi po ako makakarating kung saan pa po ako papunta kung hindi dahil sa inyo. At marami din pong salamat sa aking SSLG advisor, Sir Jobert Locotano, at sa aming AP coordinator, Ma'am Remedios Concha, at sa aming school head, kung hindi nyo po inaprubahan yung mga plano namin, Ma'am Rosalinda Tilonzaga, hindi po magiging possible yung event namin kung hindi po para sa inyo. At syempre sa mga SSLG officers ko, syempre nandyan yung Vice President namin, Chad, maraming salamat. So hindi ko na din po sila may isa-isa, pero alam na nila yan na mahal na mahal ko silang lahat. At yun,
Konting paalala din po pala, meron tayong mga programa sa INET na um, may mga programa din po tayo sa INET na hindi lang po kalambag. Every Saturday, 1 to 2 p.m. may inclination na program for the person with disability every Wednesday, 3 p.m. to 4 p.m. at Senior City Adult Learning and Education. Yan naman po ay Saturday, 3 p.m. to 4 p.m. So, pagkatapos po nitong kalambag, pwede po kayong manood ulit ng Senior City kasi 3 p.m. to 4 p.m. po yan sa INET Philippines. So, may mga gusto pa po ba kayong sabihin? Yes, okay po. Thank you, Sai. So, dagdag ko lang po, gusto ko rin pong batiin si Ma'am Mira Rose F. Rolona, ang Admin Office Record Officer dito sa SDO Kilapawan. Nakasama ko po ngayon. Andyan po siya sa gilid. Hi, Shout out ma'am. Shout out po sa inyo, ma'am. po Oh, siya. hi, ma'am. So, ayan, ma'am, thank you po sa pag-assist, sa pag-help. So, alam ko naman, hindi ko rin maiisa-isa yung mga dapat batiin ng Teacher's Day. Sa pangkabuuan, Happy Teacher's Day po. Lalong-lalo na po sa aming dating principal, Sir Eliodoro Arpaja Jr. Sana po safe kayo always, sir, and amping kanunay. So, ayun. And at the same time pala, Happy Teacher's Day sa ating mga magulang na walang sawang na walang sawang tinuturuan tayo yung respeto, yung disiplina na ginagawa natin first at natutunan talaga natin sa ating mga bahay. Our So, first agree po ever teachers. So, Yes. sa mga parents natin dyan, Happy Teacher's Day po sa inyo. Kahit sakit po kami sa ulo, paminsan. Paminsan lang naman po. Paminsan lang ba? Paminsan lang ba, Dorothy? Paminsan lang kasi mababait naman po kami. Uy. So, ayun, yun. first po natin, and comment down below kasi ako yung sa atin. So, opportunity po kasi sa world live. So, ayan, pangalan nyo mag-shout out worldwide. So, hello po kay kay Ma'am Clarice Angela Morales Hasanyon. Shout out daw kay Madam Kumare. So, Kumare ata niya si Ma'am na kasama nyo. Kasama mo dyan, Jonaline. Shout out daw po sa kanya. Kami si Ma'am Clarice yung aming school head sa Masibulig Integrated School. And I'm so very thankful kasi siya yung na-assign sa school namin kasi very supportive sa mga activities namin. Shout out sa iyo, Ma'am Clarice. Hello po, And ma'am. Day po. Thank you po sa support always. So, kahit kahit weekend, nandito sila, nanonood sila sa atin. So, ganyan ka-supportive yung mga teachers natin. 'Di ba? So, may pa ba tayo? May parang okay na? May mga last, meron po si Alexa. Okay, go. Gusto ko lang pong magpasalamat sa memorable first kalambag ko po. Okay. Thank you very much for making my first kalambag very special and memorable. Thank you, President. Thank you, Ms. Simone. Thank you, Ate Dorothy. And thank you, Ate Junel. Siyempre, thank you din po sa INET Philippines for having us and giving us the opportunity to speak for what we can give or what we can offer to our fellow youth members. So, maraming salamat po, INET Philippines. So, yun. So, Dorothy, kamusta naman yung first ever experience natin dyan sa Kalambag? Then, very, lang siya, masaya since, siya, very interactive. You can speak your thoughts then. And then, siya, very memorable din since first. Tapos, siya, with the four of you din as my co-SL generations. Thank you. So, siyempre, first pa to at dito magiging last. So, meron pa tayong susunod na mga kalambag, di ba?
So, yun lang. So, maraming salamat sa ating mga viewers dyan na hanggang ngayon nanonood pa rin at nagko-comment, nagre-react. Maraming salamat po. At huwag niyo din po kalimutan, next Saturday, meron pa rin po tayong kalambag with the other members. So, ayan, I think okay na ang lahat. And once again po sa mga viewers natin, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating kalambag, ang kalampag at ambag ng kabataan. So ayan, muli ako si Jonalyn M. Calamba na taga Masibulig Integrated School. Ako din po si Simon Clyde M. Bernaldas mula sa Kidapawan City National High School. Ako naman po si Dorothy Julian B. De Jesus mula sa Notre Dame of Kidapawan College, IBED. And ako naman po si Luis Alexa Namion ng Lanao National High School. So, see you po next Saturday. See you! Yes.